January na nga at sobrang lamig na nga dito sa Japan. Ito nga at magluluto nga ako nitong melty stew. Tatlong klase nga ito pero ito nga yung gustong-gusto kong lasa. At ito nga lang yung pinakamabilis na lutuin. Naganda nga lang ako dito ng isang carrots. At pagkatas ko nga balatan, isusunod ko naman yung patatas. At magbabalat na nga rin ako dito ng 2 patatas. Konti nga lang yung lulutuin ko kasi kami lang naman din yung kakain. Pero kung kayo nga ang magluluto nito ay pwede nyo nga damihan ng gulay. Hiniwa ko na nga lang ito sa maliliit. Kapag sobrang lalaki kasi ay matagal talaga siyang palambutin. At mahirap nga rin kainin ng mga bata. Paghiwa ko nga ng patatas ay parang kulang nga ito sa amin. Masarap kasi ito lalo na kapag maraming patatas. Yung bunso ko nga ang tagalagay sa tasa para mahugasan mamaya. Hindi kasi nga siya pwedeng magiwa dahil bata pa nga siya. Nag-add nga ako dito ng isang patatas, parang feeling ko kasi ay kukulangin. Pwede nyo nga rin pala itong lagyan ng broccoli para mas masarap. Sunod naman ay naghiwa nga lang ako dito ng konting sibuyas. Kadalasan nga sa pagluluto ay kulay puting sibuyas nga ang ginagamit ko dito. Kahit sa panggisa-gisa ay puting sibuyas talaga yung ginagamit ko. Pagtapos ko nga maghiwa ng sibuyas ay magigisa na nga rin ako. Mag-iinit na nga ako rito ng mantika at para makapagluto na. Naglagay nga pala ako rito ng konting baboy para naman mas malasa. Kung wala naman kayong baboy ay pwede nga palang manok dito. Naglagay nga lang ako dito ng konting mantika. Medyo matigas pa nga itong baboy kaya hinayaan ko nga muna. Mabilis lang naman siya lumambot lalo na kapag mainit na yung mantika. Sinunod ko na nga itong sibuyas para hindi masyadong madurog. Unahin ko na nga itong carrots as ito yung pinakamatagal talaga lumambot. Igisa ko nga lang ito ng ilang minuto at isusunod ko na nga itong patatas. Pagkalagay ko nga ng patatas ay maglalagay na nga rin ako ng tubig. Yung patatas kasi ay mabilis lang naman siya lumambot once na mapakuluan na to. Tansyahin nyo na lang mga mi kung gaano karami yung sabaw na ilalagay ninyo. At hihintay nga lang natin ito kumulo. Pagkakulo nga ay kailangan nating itapon itong mga bula-bula sa gilid. At hiniwa ko na nga itong cube na chew na lulutuin ko at ilalagay ko nga dito sa soup. Sa isang box nga pala ay 2 cube na yung nakalagay. Bali nga ang ginamit ko nga at nilagay ko ay 2 piraso din. Hiniwa-hiwa ko na nga lang ito ng maliit para naman mabilis lang siyang malusaw. Para naman hindi naman ako halo ng halo hanggang ilalim hanggang sa malusaw na yung patatas. Pag maliliit kasi ay sobrang bilis lang niya talagang malusaw. Kapag cube naman yung nilagay mo ay kailangan haluin mo talaga hanggang ilalim. Minsan kasi kapag hindi mo talaga siya nahalo ng mabuti ay meron siyang buo-buo. Pagkakulo nga ay nilagay ko na nga itong melty cube. Hinayaan ko nga lang muna na ilang minuto bago ko nga muna ito haluin. Sa paghalo nga pala mga mi ay kailangan dahan-dahan lang talaga. Yung patatas kasi natin kapag sa sobrang lambot na ay nawawala, nakakahalo. Kaya dapat sakto lang ang kulo at sakto lang ang pagluto ng patatas. Naglalagay nga pala ako dito ng fresh milk kalahating baso. Nasa sa inyo na nga din mga mi kung maglalagay kayo or hindi na. Naglagay na nga rin ako dito ng konting anghang ng black pepper. Mahirap nga itong bigkasin chew soup. Bahala, Janet! Arigatou gozaimasu!